Char! Hello mga kapabrian, this is Brian and you are watching again my new vlog. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Parang bagong atake itong vlog natin. Yes, so as per your request, gumawa tayo ng solo podcast ang datingan sa ating bagong vlog sa ating channel. I'm so happy and excited na gawin itong ganitong klaseng niche. Yeah, so parang kwentuhan lang tayo. Yeah, so yan. Samahan niyo ako sa ating bagong vlog for today. As you can see sa ating title, di ba? Magsisimula tayo. Ang dami pa rin. Nakakatuwa kasi ang dami nagme-message. Ang dami pa rin nagko-comment sa mga lives. Ayan, sa message natin. Nababasa ko. Even hindi ako nakakapag-reply. Maraming salamat po. So, sa ating short podcast, ayan, podcast ang datingan. Mag-reminisce tayo ng mga nangyari. Paano ako napadpad? Bakit ako napunta dito? Ayan. I-share ko sa inyo para sa mga first-time viewers natin, sa mga first-time job seekers from the Philippines or outside ng Pilipinas na nangangarap makapag-Croatia. I'll be sharing with you yung experience ko. Para magkaroon kayo ng idea. I know, marami kayong mga napapanood ng mga content creators ng mga Pinoy dito sa Croatia. But this is my story. Ayan, ito yung version ko. Chismis yarn. Ayan, so, ayan. Samahan nyo ako sa ating bagong style ng pag-vlog natin since hindi tayo makapag-vlog sa labas ng bahay. Ang dami nangyayari. Yeah, so, mag-reminisce tayo naman nangyari sa buhay. Bakit tayo napadpad ng Croatia? So, yan ang ating magiging topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa ating channel. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Okay, ayan. So, nag-jot down ako ng mga pwede kong masabi sa inyo. Siyempre, kailangan ko ng scripting. Diba, magpakatotoo tayo. Kaya nag-jot down ako ng mga insights, mga keywords na pwede kong ma-share sa inyo lahat. So today guys, ikakwento ko kung paano ako napadpad dito. Yeah. And ano yung naging reason sa bigla akong paglipad ng Europa. Promise, even my parents ay hindi alam na pupunta na ako ng Europa. Nasa eroplano na ako. Ang alam lang nila is naka-day off lang ako sa Qatar. Ang alam nila is normal day ko. Natatawag lang ako sa kanila from Qatar. Mga ngamusta, ayan. Pero hindi nila alam. Nasa eroplano na ako. Paalis na ako. Yes, madaling araw na sa Qatar no. So umaga na sa Pilipinas. Akala nila normal day lang. Tumawag ako. Day, si bakla, paalis na ng Qatar. Magko-Croatia na. So, ayan, ikakwento ko sa inyo yung mga nangyari. So, backstory lang tayo. Before kasi ako mag-Croatia, guys, nasa Qatar po ako noon. Siguro, 1 year ako nagtatrabaho bilang isang service crew sa Qatar. And isang taon ako tumagal doon. So, hindi siya madali for me kasi ang trabaho ko sa Pilipinas noon, ako po ay isang airport passenger service agent. So, kumbaga, ang layo-layo talaga nung career na pinuntahan ko sa Qatar. The reason why ako pumunta ng Qatar, kasi pandemic era yun eh. Wala na talaga ako, sabi ko talaga sa sarili ko, hindi na ako makakahanap ng another job from the Philippines kundi sa airport lang. Matanggal ako sa airport, mag-a-abroad ako. That's why, mababa man o iba man yung trabaho ibinigay sa akin ng abroad sa Qatar. Talagang pinatos ko. Dahil kailangan ko nang lumabas talaga sa comfort zone ko din. Para mag-grow din ako. And I thought nagpunta ako ng Qatar, mag-grow tayo. Siguro hindi siya financially grow talaga. Oo, let's be real talk. Pero napakadami pong itinuro sa akin ng Qatar sa buhay, sa reality bilang isang OFW, diba?
doon ako naging grateful sa experience ko talaga sa Qatar. Nasaksihan ko yung iba't ibang ugali ng mga tao na hindi ko na-encounter noon. Kaya nung pumunta ako ng Croatia, di ba, ready talagang inihanda talaga ako ng Qatar sa mga possible na pwedeng mangyari, worst case scenario na may encounter ko sa buong buhay ko. Yes, so thankful ako sa Qatar. So ever since kasi guys, talaga walang halong keme and naglabo. Talagang pangarap ko po talaga makapag-Europa. Pero sa utak ko kasi noon, feel ko kasi imposible naman kasi wala naman akong backer. Hindi ako mayaman, wala akong pera. Hindi kami ganung, alam yun, wala sa family namin yung talagang nag-a-abroad. So, sa amin, sa pamilya namin, dalawa lang kami ng ate ko yung nag-a-abroad. Pero ang mindset ko kasi noon, no, after ko graduate ng college, nakapag-Dubai na ako, umuwi ako ng after 2 weeks. Yes, after noon, okay, hindi talaga sa akin yung abroad. Hanggang sa nakapag-airport na ako, dumating yung pandemic. Ayan, hindi ko inaakalang mag-a-upload ako. Pero sabi ko sa sarili ko, yun isa sa mga fulfill ko. Umalis ako ng airport, mag-a-upload ako. I decided. Pero hindi ko talaga in-imagine na makakapag-Europa ako. Never. And seryoso, wala akong idea. Hindi ko kilala ang Croatia. Nakilala ko lang ang Croatia sa mga katrabaho kong nasa Qatar na naniniwala sa akin. Yes, kila Ma'am Jean, I hope mag-meet tayo sa Zagreb. Isa ka sa mga dahilan. Makita sa Croatia na ako ngayon, oo. Ayan, kila, ang dami, ayoko na magbagit na pangalan. I hope mag-meet tayo lahat dyan sa Zagreb. So yun nga, na-introduce kasi sa akin ng mga coworker yung Croatia. Supposed to be from Qatar, uuwi na ako ng Pilipinas. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-grow as a person. Sa experience talaga ako naging grateful. Kumbaga, enough na yung experience. At least na-experience ko na siya. But, bago tayo umuwi noon, bakla, huwag ka na umuwi. Sayang lang. Mahal-mahal. Pandemic sa Pilipinas. Lockdown pa sa atin. Kanan-kanan. Mag-Croatia ka. So, ako, hindi ko in-expect na ganun pala kadali noong time na yun. Nasa Qatar pa ako. Ganun pala kadali at kabilis makapag-Europa. Doon ko nakita yung mga opportunities na possible pala. And nung time na kasi, nag-hesitant pa kasi ako nung time na yon kasi na-scam ako sa Dubai noon pa Poland. Ayan. So, na-scam ako ng 150,000 pesos. Kaya somehow, natatakot ako kasi baka mamaya ma-scam na naman ako. Wala akong kakilala anyone in Qatar na nagpapaalis sa punta ng Europa. Kumbaga, naniwala lang ako sa mga sabi-sabi ng mga kakilala ko personally. That's why, I decided, sige, go, ipupush natin to. Pero this time, hindi ako hihingi ng pang-placement fee sa parents ko. Yes. So, ayun na. Dumating na ang worldwide connection sa buhay natin. Nasa Qatar. Shout out sa worldwide connection, sa Humble Hunters. Ayan. So, sobrang hindi ko talaga siya in-expect as in na akala ko interview MMA lang tapos di talaga ako nag-expect ng anything. Di ako nag-expect na masaselect ako. Kumbaga, sige, subukan na nga natin. Oo, wala mo mawawala kung susubukan. Ayun na, nangyari na yung interview sa agency. Bigla na lang sila nag-email sa akin na ipasa yung TRC ko, passport ko, ganyan. Hindi ko alam na magtutuloy-tuloy na pala siya. So, hindi talaga nagsisink in sa akin no, na-advise ako, na selected ako. Ayan. Totoo ba? As in, hindi talaga. Siguro yung isa sa pinakamagandang feeling na kapag hindi ka nag-expect ng isang bagay. Kumbaga, alam mo yun, yung will talaga ni Lord na ibigay sa'yo, ibibigay niya sa'yo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Yun yung isa sa mga magaganda na feel ko noon. Talagang, oh my God, ito na ba talaga siya? Ayan na, yung childhood dream ko, high school dream ko na makapag-Europa ako. Ito na siya, matutupad na siya. But hindi ko na kasi, ang nakakatawa kasi noon, hindi ko na kasi alam yung Croatia. Hindi ko nga alam kung Schengen ba ito o hindi Schengen. Wala pa rin ako idea gaano sa mga Schengen or non-Schengen kinumberlo. Ang alam ko lang kapag nakapag-Europa ka, it's all Schengen.
Yun. So, doon ko napagyan doon na hindi pa pala schedule si Croatia. Ang sabi ko noon, 1 season lang ako sa Croatia. Kasi hindi man ako makakapunta ng Paris. Kasi nga hindi pa siya Schengen. No, na-realize ko na hindi pala Schengen si Croatia. So, isang season lang tayo. Subukan lang natin paano ba ang buhay sa Europa. Ganon. So, yun yung isa kong tinanggap kasi ando doon na yung isang reason bakit ko tinanggap yung offer. Number 1, syempre, yung salary. Number 2, yung high school dream ko na makapag-Europa ako. Ayun na, I'm not sure kung alam ng parents ko yung mga ganyang pangarap ko dati. Akala nila ako ay gusgusin lang. Akala nila ako ay walang pakialam sa buhay, di ba? Pero ang laki ho ng pangarap ko. Mamit dati. Ang laki, ang dami-dami kong gustong gawin sa buhay ko na sana kayo ay very, very proud, di ba? And ito na, di ba? The following year, nag-Schengen si Croatia. Ito na, di ba? I'm living the life I'm always praying, even bata pa ako. Talagang pinagdarasal ko, sana makapunta ako ng Europa. Kanang-kanang. So, ito na po siya, di ba? So, ang unang work ko kasi dito sa Croatia, guys, nag-work ako bilang isang food runner. So, sa Dubrovnik na yon, sa Adriatic na talaga siya. Pinakadulo ng Croatia. Food runner ako noon, nakaraos ako ng 6 months. So, 1 season nga ako noon. Hindi pa ano yun dito, hindi pa gaano tumatatak sa mga Pinoy ang Croatia. Tumatak ang Croatia sa mga Pinoy nung nag-Schengen. Naging in demand ang mga Pilipino sa Croatia. So ako, proud ako noon na ako yung first ever Filipino employee ng company pinasukan ko dito sa Dubrovnik. And then the following year, nag-Schengen si Croatia. Nakahanap ulit ako ng isa pang seasonal job. So, after yung first seasonal job ko, second season ko, seasonal job ulit yon, assistant cook naman ako noon. Yeah. Tapos, nakaraos ulit ako noon. Lahat ng yan, guys, is wala akong experience. Yes. Pangatlong season ko, ayan na, medyo nagiging challenging na kasi sa akin yung seasonal. First season ako seasonal, mahirap kasi nakakaubos ng savings. Second talaga, ang ginawa ko, since ito na yung huling seasonal ko dito sa Croatia, naghanda ako financially after ng second season ko, naghanda ako financially dahil alam ko magwe-wait ako ng working permit ulit. Magre-rent ako ng sarili kong apartment dahil hindi naman sagot ng new employer ko sa supermarket yung magiging accommodation ko whilst I'm still waiting sa aking bagong working permit. So, inihanda ko talaga. Ayun, lumabas yung aking third working permit na yearly job sa supermarket. Until na my 4th season, ayan, my 5th season, nasa supermarket pa rin ako. So, ang pinaka-challenge kasi guys, pag nag-Croatia ka, yung duration ng trabaho mo, kung gaano katagal. Lalo na ngayon na sobrang in demand ng mga foreign workers, foreign nationals, lalo na sa Pilipinas, mga Asian countries. Pero kasabay no, yung pagtindi rin ng restrictions, pagtindi ng mga requirements, pagtagal ng pagre-release ng mga documents para makapagtrabaho kayo dito. Kaya ko talagang kahit napakahirap, napakapagod yung trabaho sa supermarket, part ng pagiging OFW natin yung mag-sacrifice kasi ang daming mga seasonal workers na sa mindset ko ang nangangarap makahanap ng seasonal job. So ako na yung may seasonal job dito, di ba? Ang dami-dami ko ng reason para umalis, pero kailangan ko pa talaga magsakripisyo. Konting sakripisyo pa. Naniniwala ako na giginhawa din talaga ako in time. Yes. So, yun nga. Yun yung mga naging trabaho ko dito. So, sa mga nagtatanong, paano yun naging proseso ko? Ayan. Kasi ito, mga kabayan Pumunta po ako ng Croatia nang hindi pa Schengen si Croatia nun. Believe me, sabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi sa vlog ko, hindi ko na i-compare yung naging processing ko before kasi hindi talaga siya pwede ikumpara. Ngayon, mag-a-apply na kayo ng visa sa VFS. Ako, nag-apply ako ng visa sa embassy. Kayo, sa mga cross-country, sagot nyo ang plane ticket. Yung iba, hindi naman lahat. Ako po talaga, wala ko biniyarang plane ticket. Si Humble Hunter sumagot ang plane ticket ko. Placement fee lang ang biniyaran ko sa Worldwide Connections. Yeah.
Requirements ko, ang daming requirements ngayon, di ba? Ang requirements ko lang guys, police clearance sa Qatar and may ID sa Qatar. Yun lang, and passport. Wala nang iba. Yung iba ngayon, halos 9 na buwan, mag-iisang taon, naghihintay pa rin ng working permit. Ako guys, 15 days, 15 days ako nag-wait ng working permit. 10 days. Ano ba? 10 days ako nag-wait ng visa. Wala pang 2 months nakalis na ako ng Qatar. Kaya lahat talaga ay biglaan. Fresh from Ramadan pa yun. Yeah. So, ganun ka-smooth yung proseso ko. And siguro talaga, inalign talaga sa akin ni Lord na ibigay itong pagkakataon na to kasi wala talaga naging aberya eh. Oo, as in. Ang smooth talaga ng processing ko bago ako makapunta dito sa Croatia. Yung first impression ko dito, nung pumunta ako dito, as in talaga guys, talaga maiiyak ka talaga doon sa, oh my God! Nakatuntong ako ng Europa. Dumating ako dito ng April, so spring pa yon, medyo malamig-lamig pa yon. From Zagreb pa ako noon. Tapos susumundo sa akin, oh my God, ang gwapo. Ang tangkad, ang bait, diba? So, habang binabaybay ko yung daan mismo sa Zagreb, papunta ng bus terminal kasi papunta pa akong Dubrovnik. Nakikita ko na yung flag ng Croatia, yung mga puno, oh my God. Ito na ba talaga siya? Ito na ba talaga yun? Hindi talaga nagsisink in pa sa akin. Kasi sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglaan din kasi yung pag-alis ko sa Qatar. Ayan. So, ito na, nasa Europa na talaga ako. So, grabe yung first impression ko. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam na nakita mo first time, makatuto ka sa Europa first time, hindi mo talaga ina-expect na kahit ano. Alam niyo yan, sa mga nag-first time, diba, ang sarap sa feeling nun. Grabe. So, grabe, magpo 4 years na ako dito. And ang dami nagtatanong, Bray, ang dami-dami yung opportunities outside Croatia na mas mataas ang sahod. Bakit ka nag-i-stay pa sa Croatia? Actually, hindi siya nawawala sa mga tanong ng mga kakilala ko, mga followers natin. The reason, isa sa mga reason, bakit ako tumagal ng Croatia in almost 4 years? Siguro dahil sa legal na trabaho na meron ako ngayon. I'm not saying, hindi lahat. Kumbaga, what I'm trying to tell you guys na legal is, alam niyo, meron akong TRC, makakapag-travel ako around Europe, diba? So, iyon yung sa mga number 1 factor bakit ako nakatagal ng Croatia. Pangalawa, yung scenery. Ever since pumunta ako ng Croatia, nasa Dubrovnik na ako. Never ako nalipat ng ibang part ng Croatia. Dubrovnik lang talaga. And ang liit-liit lang ang Dubrovnik, guys. Kabisado ko na yung mga pasikot-sikot, mga tao, ayan. So, somehow talaga mahal po sa akin yung lugar. Kumbaga, ito na yung kinonsider ko second home ko. And natutuwa ako at somehow na-appreciate ko po yung mga lokal din na nakakakilala sa akin, nakakapanood ng mga vlogs ko, ayan, supportive po, ayan. So, yun yung isa sa mga reason. Kasi ang hirap humanap ng mga tao na talagang nakasuporta sa iyo ng totoong-totoo. Yes. And pangatlo, yung trabaho. Yes. Diba? Nakakapagod man yung trabaho, nakakapuyat man, nakakapayat. Pero yun naman kasi yung reason bakit tayo nag-work abroad. Diba? Makaipon, hindi man agad-agad, diba? Yun lang talaga yung gusto ko muna ma-fulfill. Alam mo, syempre makaipon din. Pero sana sa mamit daddies, diba? Sana maano nyo rin na, sabi ko nga kanina, ang dami ko pang gustong gawin. Ang dami ko pang gustong patunayan sa sarili ko, hindi po sa ibang tao. Gusto ko pang ma-heal yung inner child ko, yung mga gusto pa ng mga batang ako, na tingin ko naman is kakayanin ko pang gawin. So, ayan sa mamit daddy, di ba? Alam nyo na, may hugot po ako lagi. May hugot po ang bunso ninyo. Bakit nandito pa rin ako? Bakit ini-spoil ko yung sarili ko? Dahil gusto ko dumating yung time na kayo naman yung i-spoil ko. O kumbaga ako muna, mayaman na naman kayo dyan. Char! Ayan, yun lang. Talagang gusto ko lang masatisfy yung inner child ko na ito na, Bray, ito na, kaya mo pa, kaya pa, go. Malayo ka na, pero malayo ka pa. Ganon yung peg. So, real talk lang guys, not everything is easy.
Alam yan ng mga totoong kaibigan ko nandito, yung mga pinagdadaanan ko, family ko, yes. So, kung kayo, ayan, nasa Croatia na kayo, or may mga pinagdadaanan kayong hirap sa applications ninyo sa Croatia, papuntang Croatia, isipin nyo talaga na may proseso. Isipin nyo lang ninyo na hindi talaga madali papunta dito. Diba? Lagi ko naman sinasabi yan sa mga lives ko. And isipin nyo na lang na worth it yung paghihintay. Yes, samahan nyo ng dasal. Huwag mawawala yung dasal kasi napaka-importante po sa proseso ng pagdasal. Maniwala kayo sa perfect timing. Ibibigay ni Lord sa inyo yung mga bagay na deserve ninyo sa tamang panahon, sa kanyang sariling oras. Okay, so habang naghihintay kayo, make yourself busy, or kung napapagod na kayo sa Croatia, i-answer nyo lang yung mga ginagawa ninyo. Kasi kahit saan tayo pumunta, may pagod tayong dala-dala sa buhay natin. It's up to us lang kung paano natin i-overcome yung mga pagod, yung mga frustration sa buhay, kung paano natin i-enjoy yung sarili natin, ililibang yung sarili natin amidst ng mga lahat ng mga nangyayari sa trabaho natin, sa Pilipinas, problema sa kung ano man, di ba? So, it will always depend on us kung paano natin gagawing light yung araw natin. Okay? So, ayan, kung ikaw ay first time sa ating channel at nangangarap ka makapag-Croatia, okay, nasa Pilipinas ka man or labas ng Pilipinas, hanapin mo yung legit na agency, maghanda ka ng pera, at higit sa lahat, habaan mo ang iyong pasensya. Patience lang. Yan. Lagi ko yung sinasabi, patience lang. Lalabas yung mga hinihintay ninyo. Okay? Kung pangarap mo talagang makapag-Europa, diba? Minsan, kailangan mo pa rin mag-take ng chance. Kailangan mo mag-invest. Kailangan mo magbayad. Kailangan mo habaan yung pasensya mo. Diba? Hindi siya madali. Promise, hindi siya madali. Pero, hindi siya imposible. Tandaan nyo yan. Ha? Kung sa tingin ninyo, imposible kayo makapunta dito, hindi. Very possible yan. Nasa yan kung paano ka magtitiwala sa sarili mo. Ha? So, ayan, I hope na somehow nag-enjoy kayo sa ating first mini podcast-like vlog. Oo, ayan, di ba? If you have any more questions or suggestions sa content na gusto nyo gawin natin na Malapini Podcast, comment nyo sa ating vlog for today. At malay nyo, yan ang ating maging next topic sa ating vlogs dito sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 13,000 subscribers and please don't skip us. Nag-enjoy ako sa ganito klase content. Yeah, chill-chill lang tayo, kwentuhan lang tayo. No? So again, please follow me sa ating mga platforms and again, good luck sa mga naghihintay na inyong mga working permits and visas. I'm really looking forward na makita-kita po tayo dito lahat sa Croatia. So that's all for today and see you soon dito sa Croatia. Thank you! Ciao!